go drop off these kids and may yellow ang aming bintana, ang aming window. So, yan po. Morning routine. Maghahatid ng mga bata sa paaralan. So, papagalitan ako ni Oscar niya kasi masisira yung wiper. Dapat kasi dinefrost ko kanina pa. Kinda late. Frosting it. That's it. And then, ihinto muna natin. Let it defrost for a couple more minutes. Turn on ko naman siya bago kami lumabas. Pero, kailangan talaga matagal na pagde-defrost. Ayan, hatid ko muna si Giovanni and Isabel. And then, ako naman papasok. Sinayali dala ni Oscar kasi iniiwan niya dun sa nanay niya dahil maaga yung pasok ko. Siya makakauwi ng maaga ngayon. So, ayun guys, nakauwi na. Daily routine. Naghatid ng mga bata kanina. Tapos pasok sa trabaho. And then tapos na magtrabaho. Uwi na. Ito naman tayo. Hugas pinggan. And then magagawa ng hapunan. Hugas mo ng pinggan. Ganyan po ang buhay sa Amerika. Hindi kagaya sa atin sa Pilipinas. Well, dati to, hindi naman lahat. Mostly sa atin dati, pag kababae, stay at home. Dito po sa Amerika, hindi yun uso. So, nag-ano talaga kami, nag-switch ng time ng trabaho hanggat maaari, hanggat kaya, lalo na kung hindi pwedeng ipa-babysit ang anak mo. So, mag-ano talaga, mag-switch around lahat kami. Yung kapatid ko yung nagbantay muna earlier kina Yeli. Kasi siya yung maagang umuwi. Si Oscar, dinala niya si Yeli doon sa mama niya. Hinatid niya kaninang umaga nung nagtrabaho siya kasi maaga rin ang pasok. And then, akala kasi namin walang pasok yung mga bata sa school. Eh, meron pala. Hindi pala lahat ng holiday, lahat ng state. Alang city. Iba-iba pala. Kami pala ay may pasok. Ang aming syudad. So, ayun. Buti na lang bukas day off ko. Ngayon naman, pagkatapos ko na itong plato, magagawa na naman ako ng hapunan. Nagre-request ng tuna, yung asawa ko, tuna salad. Kita ko na lang din mamaya pagtapos na. Yung daily life namin dito sa Amerika, guys. Trabaho, bahay. Mas ano pa nga yung trabaho sa bahay, mas too much pa nga At sa trabaho, alam mong bayad ka. Sa bahay, hindi. That's it, part of being a parent. Sa mga bata, mano man lang sana, tulungan nyo kung maghugas. Wala talaga. Gagawin lang nila pagka nagsisermon ako. Unang araw, gagawin nila. Wala, hindi na talaga nagbago. Pagka wala ng sermon, wala na rin. So, ayan guys, gagawa muna ako ng hapunan. Tapos na tayong maghugas, hapunan naman ang gagawin ko. Tuna! There it is, dinner. That's what the kids are eating. And Oscar. Good morning, good morning. The next day, eto na naman tayo ngayon. Masyado akong maaga nandito sa sakyan kasi si Oscar papasok. Nagpark ako sa harap ng sasakyan niya. Di ngayon kailangan akong lumabas. I-back up yung sasakyan ko. Yan, yellow na naman. Hindi naman siya basta-basta matanggal sa sprinkle lang. Ay, sa wiper. Ayaw talaga matanggal, oh. Maya na yan. I-frost ko muna. Mga ilang minuto.
Ganyan po ang buhay namin pagka winter dito. Pero at least plus pa rin, hindi kagaya sa ibang lugar na snow talaga. So dito sobrang lamig pa rin. Pero hindi kami nag-negative. Yun naman yung kinaganda. Pero ayan po ang buhay namin. Kailangan pagka winter maaga kang gigising kasi i-defrost mo yung sasakyan. Pero at least hindi kami nag-ano yung kagaya sa Canada or yung mga malapit na lugar dito, mga 45 minutes away, ganyan yung ginagawa nila, yung nagtanggal na sila ng ano, nakyat ka lang ng konti sa taho. Lamig. Lamig guys. Lamig. Siguro mga 10 minutes pa to bago ma-defrost kasi nandito siya sa mapapagalitan niya kapag inano ko to. Winiper ko lang, winiper. Kasi balik ako kay mamaya kung ano yung mga ganap namin dito sa bahay. At ako'y walang pasok na yan. Anniversary namin mag-asawa. Tignan natin anong mga gagawin natin ngayon. Ang lamig, ayan. Nakabalot po tayo kasi sobrang lamig. Ang lamig-lamig. Maano sa ano, bagong gising. Pang nagkakape, andito na agad sa sasakyan. Buhay sa Amerika. Ganyan po, pag umaga dito, kailangan talaga anuhin mo, i-defrost mo yung ano, yung sasakyan. Kasi malamig. May yellow pa rin siya. So, sabi ko nga at least hindi kagaya sa ibang bansa or sa lugar na malapit dito sa amin. Kailangan mong bungkalin yung yellow. Ay, inaano niya. Ayan guys, siya ang nag-release. Natanggal niya yung yellow. Kasi ayaw niya na iwa-wiper. Siya lang nag-akusa kasi ayaw niya na inaano ba yun ang wiper. Alis na daw siya. Sige guys, so eto na nga guys, andito na ako sa aming mama, sa lola namin, kasi magpainom ng gamot and magpakain. Lamig! Tupi-tupiin ko rin itong mga gamit na inano namin, nilabahan for our lola. So yan ang aming routine guys. Kung wala akong pasok, ganyan. Pero kung may pasok ako, sasaglit lang ako dito minsan para lang make sure na may pagkain siya at may makainom siya ng gamot. Kung hindi naman, yung mga kapatid ko, sila ang gumagawa. Or kung minsan, tatawagan ko sila, Mark, sila ang magpapainom na lang. Pero kailangan, may kakainin siya. So may garden din ako dito guys. Tingnan natin kung ano yung maitatanim ko dito. Other days. So, after dito guys, habi ni mama malamig ako. After ko dito, pupunta naman sa palengke, sa store para mamalengke. So, ipakita ko rin yun sa inyo mamaya kung ano yung gagawin natin sa palengke. So, ganyan yung daily routine. After maghatid sa mga bata, dito ako didiretso kung wala akong trabaho. Tapos kung may trabaho naman, usually pag maaga akong lumalabas, mamaya naman ako pupunta rito sa gabi or sa hapon. There you go. Kung alanganin naman, minsan si Anna or si ate pupunta rito. So, yan ang aming daily routine. Tapusin ko muna to guys and then mamaya ulit doon naman sa kung pamimili. So, hello guys. Good afternoon. Magluluto ako ng paksiw. So, dito ko siya anniversary namin ni Oscar. So, darating yung kaibigan ko, magluluto ako ng paksiw. Paksiw na isda. So, dito ko iluluto. Papakita ko sa inyo. Maya. Ito muna. Naghahaling muna ako. Ano muna ako ng apoy. Ayan o. Para dito ako sa labas magluluto ng paksiw. Kasi ayaw ni Oscar ng amoy. So, ayan muna guys. Kukunin ko yung isda. Na-ready ko na eh. Ito guys, sap-sap siya ng isda. Nilagyan ko ng
luya, sili, asin, konting mantika, suka. Kulang pa na pala ng bawang. Kuhanin ko muna yung bawang. Sandali lang. Ayan na, nailagay ko na yung bawang. So, ilalagay na natin siya sa apoy. Hindi ko muna ginamit ngayon yung aking AI na tagakuha ng video. Okay. Hindi tayo ganun marunong gumamit. Pigata. So, yan. Iluluto natin dito. So, yan. Hahayaan lang muna natin yung kumulo habang babantayan ko naman yung nasa loob na pinapakulo ko. Tatansyahin ko lang yan mga 15 minutes ya. 10 minutes babalikan natin. O, diba? Ganyan lang yan. Aming pang araw-araw na buhay. Kahit anniversary, paksiw. Tapos may ginataan din ako na ano na yung halo-halo, yung may kamote, saging. Pakita ko rin sa inyo mamaya. Pero ito lang. Dito ko niluto. Ihip-ihip din natin. Ang Pilipinas talaga, diba? Nakaka-enjoy yung buhay. Nakakatuwa. Pagka ganyan eh, nag-i-enjoy ako. Ganyan lang guys. Yung mababaw kong kaligayahan. Yan na siya guys. Luto na. Paksiw. Sap-sap to yung sap-sap sa atin. Kaso maliliit. Dito malalaki. Sobrang lalaki. Ano. Yan na yan. Luto na. So, ngayon guys, gabi na. Galing ng trabaho, pauwi na. So, ganyan lang po ang routine. Anong oras na ba dito? Magsi-7 na. Galing ako sa mama ko. Sa gabi naman ako nagpunta ngayon. Magsi-7 na siya ng gabi. So, pauwi na ako. Seatbelt tayo. Malapit lang naman din to sa bahay. Pauwi na ako. Naghatid lang ako ng pagkain niya. So, ganyan lang yung everyday routine, guys. Kung minsan parang, minsan naisip ko, ano ba tong buhay na to? Ano na lang, trabaho, bahay. Everyday, pare-pareho na lang yung routine. But I guess it's because it's my choice. Depende naman kasi yun sa tao. Meron naman, diba, nag-i-enjoy. Depende lang yun sa tao. Choice ko siguro yun, kaya siguro ganun. Pero ganyan po ang buhay sa Amerika. Parang Pilipinas lang din. Pero mas mabuti pa nga sa Pilipinas, tayong karamihan sa ating mga kababaihan. Nakakalabas tayo, nakakatambay, nakakapagkakwentuhan. Yung lalabas ka lang. Dito, lalabas ka, mga hi, hello, ganun lang. Hindi talaga So, pauwi na ako. Bukas na naman, panibago na naman. So, full shift ako ngayon. 8 hours akong nagtrabaho. Pero bukas na naman uli, maaga na naman tayo papasok. Ganun naman, nahatid sa mga bata. Papasok sa trabaho, uuwi, magpapakain kay mama. Hindi naman ibig sabihin papakainin ko siya, nabibigyan ko siya. I-make sure ko lang na kumakain siya. Kasi nakakalimot na eh. So, kailangan ko lang i-make sure na kumain siya. So, ganyan lang po guys ang buhay namin sa Amerika. So, sa susunod ulit na video, sana po nagustuhan nyo. Please hit like and see you again on our next vlog. Have a good night everyone. Bye!